Magandang araw mga boss. After ko i-PMS itong sasakyan ng customer, dito naman ako ngayon sa makina niya dahil nga sa nagkaroon ng problema. Kung makikita niyo mga boss, grabe yung dumi. Yun naman pala, pagdating ng gabi, ginagawang motel ito ng mga daga. Dito sila nag-happy-happy. Kaya kung makikita niyo, nagbantya na yung ihi ng daga dito eh. Tapos may mga tai-tai pa. Sinabayan pa ng alikabok at iba't ibang klaseng dumi na kumapit dito sa makina. Kung makikita nyo, hindi ko na nga masyado klinusap eh. Ang masakit pati itong heat insulation cover niya, sinira o. Ayan o, inat-ngat ng daga. Hindi ko na naipakita masyado sa inyo mga boss dahil nga sa kukulangin na ako sa oras. Hapon na kasi kung paano ko tinanggal itong cover niya kasi papalitan na lang daw ng customer. Kasi nga, lilinisin ko itong makina. Unang-una itong heat cover niya. Pag hindi ko tinanggal, dahil nga durug-durug na yun sa loob, naglalaglagan dito sa makina, dudumi rin. Kaya ang ginawa ng customer, kung makita nyo, butas-butas, pinatanggal niya na lang sa akin. At isa pa, dahil nga sa angin at katandagayan, laylay na rin. Kaya walang pinakamaganda dyan, kundi palitan. Dito naman sa makina, kung makikita nyo yung engine cover niya, may mancha na rin eh. Dahil nga sa binahayan ito ng daga, siyempre nagkaroon ng mantsa-mantsa dito sa makina niya. At siyempre naman walang ibang magandang gawin dyan kundi i-washing itong makina. Una, gumamit ako ng degreaser dyan. Siya nga pala mga boss, sa degreaser na gagamitin nyo, diskarte nyo na yon kung ano yung gusto nyo gamitin. Hindi ko naman may push sa inyo na ito ang gamitin nyo dahil nga sa minsan, sablay din yung nabili ko. Kaya ang pinakamaganda dyan, mag-ingat kayo sa bibili nyo na degreaser. Pero pag binabanggit ko yung pangalan, totoo yun. Pero pag ganito mga boss, hindi rin ako masyadong nakakatsamba lang din ako sa degreaser na nabibili ko. Kaya doon sa nagtatanong kung anong gamit kong degreaser, mga boss, mas okay basahin nyo maigi kung anong naitutulong ng degreaser na mabibili nyo. Para sigurado kayo na hindi kayo sasablay. Pangalawa, itong degreaser na ginagamit ko, may hinihahalo na ako dito mga boss, na sipag at tiyaga. Kaya kung makikita nyo, after ko mawasing yan, talagang malinis siya. Kahit saglit ko lang siya, sprayan ng pressure washer ko, malinis. At kung magwawasi kayo ng makina, mas the best mahina lang yung pressure washer nyo. Kung kayo mismo na wala pang gaanong experience sa pagwashing. Pero ako nga nakita nyo naman, di ba, mapamalakas, mapamahina na pressure washer ginagamit ko. Kasi naiintindihan ko naman kung saan banda yung parte na hindi ko dapat patamaan ng malakas. Sa paggamit naman ng degreaser mga boss, basahin nyo lang itong buong makina. Basta sa akin natakpan ko na yung alternator, kung wala naman dyan yung ECU niya sa loob ng makina, o isprayin nyo lang, walang problema. Tanggalin ko muna itong cover ng makina. Kung nakikita nyo mga boss, itong valve cover niya, grabe rin yung dumi dito sa spark plug. May mga tay-tay ng daga dyan mga boss eh. Tapos meron din siyang oil na kumalat dito sa valve cover. Kaya kung makikita nyo, di ba, talagang tinutukan ko ng pag-spray ng degreaser. Para pag binira ko ng pressure washer yan, siguradong tanggal yung mga langis-langis dyan sa ibabaw ng valve cover niya. At pag sinimulan nyo ng birahin ng pressure washer nyo, itong makina mga boss, kung makikita nyo ang banat ko, di ba, saglit lang, hindi ko masyadong tinutukan ng matagal. Parang dinadaanan ko lang siya. Tapos balik-balikan nyo lang, wag naman sobrang tagal. At saka itong gamit ko ng pressure washer mga boss, mahina lang yan, hindi yan makakasira ng mga wire o kung ano man dito sa sensor. Hindi yan basta-basta makakasira. Basta lagi nilang sasamahan ng pag-iingat. At ang pinakamahalaga, bago kayo magsimula magtrabaho, kung gagawin nyo itong sasakyan nyo, manalangin kayo sa Diyos na hindi kayo pasira. Yun ang sikreto para mapaganda at hindi kayo magkamali pag ginawa nyo itong sasakyan nyo. At doon naman sa mga customer na gusto magpagawa, marespeto at mababait, pasensya na kayo mga boss. Kulang na kulang talaga ako sa araw at oras. Unang-una kasi sa lahat wala naman akong shop. Tapos pag isa ko lang gumagawa. Ang sistema ng pagtatrabaho ko, papasok sa trabaho. Kung may kaunti pang time, punta sa customer na mga inaalagaan ko ng mga sasakyan. Kaya minsan sa comment, hindi ako makasagot. Minsan naman, may mga tanong kayo, talagang hindi ko masagot. Dahil nga siguro, hindi ko alam ang sagot. Ayoko naman hulaan para lang masabing magaling ako. Hindi naman lahat ibinigay sa akin ng Diyos. Limited lang yung karunungan na ibinigay niya sa akin. At yan naman na itinatanawan ko sa kanya ng malaking utang na loob na kahit itong buhay ko o kahit may yung pag-aari ko ay hindi sapat ibayad sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Kaya kung may mga katanungan kayo at hindi ko nasagot, pagmamahal ko yun sa inyo dahil hindi ko hinulaan yung sira at hindi kayo napagastos.
Sana mga boss, naintindihan nyo na kung paano yung sitwasyon ko. At alam ko naman karamihan sa inyo is maunawain. At doon naman sa maninirang puri na kalalaking tao, na pag nag-comment is nabero daw ako, hindi daw ako namapansin, nagpaparami lang ako ng views. Saan ang gagaling itong mga pinapanood mo kung nagpaparami lang ako ng views na wala akong ginagawa? Sana wag ganun. Pilitin mong maging mabuting tao sa kapwa mo. Tignan mo, sasamahan ka ng Diyos. Pero pag ganyan, puro bitter lumalabas sa comment mo, ay naku, nakakatakot kang serbisyuhan. Hindi ka talaga bibigyan ng Diyos ng maayos na gagawa ng sasakyan mo. Alam niya, papapahamak lang sa'yo. Diba nakasulat nga sa Biblia, iniingatan ng Diyos yung mabuting tao na wag mapunta sa masama. Baka ito ay mapahamak. Kaya kung hindi kita nasasagot sa comment, huwag ka na magtaka. Gaya nito mga boss, tingnan nyo, ang linis na. Tinanggal ko kasi yung heat cover niya Tapos dito naman sa makina, kung makikita nyo, ang linis na rin niya Basta lagi yung tatandaan mga boss, pag naglinis kayo, huwag naman sobra sa tagal. Dapat saglit lang. Tapos maganda yung pamamaraan nyo or preparasyon nyo sa paglinis. Hindi yung bara-bara. Kita nyo naman habang nagwawashing ako, kinikwentohan ko pa kayo niya. At after ng trabaho, kita nyo naman malinis yung makina kahit hapyaw lang yung paglinis na ginawa ko. Start ko na itong makina. Akalain mo yun? Umandar pa? Joke. Dahil okay na ito mga boss, ibalik ko na itong engine cover niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea sa bawat video na pinapanood nyo mula sa akin. At lagi ko lang sa inyong paalala na lagi kayong mag-iingat sa paggawa ng inyong sasakyan. Maraming salamat.